What's up? Welcome here ulit, 'no. So, ang gagawin naman natin is check natin 'tong assignment or parang tips calculation exercise, 'no, ng isang fellow member natin dito, si Brandon, 'no. Sabi niya, "Coach Jan, good day, pa-check daw ng assignment or module tips calculation." Then na-screenshot niya daw yung example ng mga bawat calculation niya, 'di ba? So, actually dito, sa pips calculation kasi meron tayong tinatawag na pip calculator, 'di ba? So, pwede mo i-search yan sa baby pips calculator or parang pwede rin sa I think maraming calculator diyan sa mga ganyan, 'no. So, ang problem ko lang dun is mas maganda kasi alam mo yung computation na agad, 'di ba? Prior bago ka mag-entry, 'di ba? So, kasi yung iba parang, let's say sa MT5 i-adjust na lang nila yung raise. So, kapag nakapaglagay ka ng lot size, hindi mo naman na-edit yung lot size, 'di ba? So, parang gano'n. So, kaya maganda na-compute mo na siya sa mind mo bago ka mag-entry. So, para alam mo kung magkano talaga yung ni-raise mo and then alam mo kung okey lang sa'yo ni-raise mo. So, parang gano'n, 'no. Sa calculator naman, ang problem ko diyan is minsan matagal ako mag-type pa, gano'n. So, minsan umakyat na yung price, bumaba na yung price, 'di ba? So, parang especially sa case ko na sa lower time frame ako nagfo-focus, 'no. So, nagta-type pa lang ako ng ano, ng calculation ko, wala, naiwan na ako, 'no. So, kaya nagawa tayo ng way, so para mag-compute ng ilan yung gagamitin mong lot size based sa pips ng analysis mo para makita mo yung equivalent niya into dollars and then kung ano yung pinaka-okey sa'yo dun or pinakang-match sa'yo na risk dun, yun yung gagamitin mo as your lot size sa MT5 mo. So, para so all goods ka na, 'di ba? So, parang kampante ka na pasok sa risk mo yung, trade mo and then hindi mawa-wipe out, 'no, yung capital mo. Okey, so tingnan natin 'tong gawa ni Brandon, 'no. So, eto sabi niya, yung TP pips niya is 1943 pips, 'no, sa SM pips is 272, 'no. So, sobrang dali lang nito mag-compute talaga. So, kapagka 0.01, kapag 0.01 yung gagamitin mo, so i-mo-move mo lang yung decimal nito sa left, 'no. So, para magiging 194.3, 'di ba? So, 194.3, so tapos na. So, yun na yung equivalent niya into dollars. So, kapagka may position ka na 1,943 yung pips niya na TP. So, kapag gumamit ka ng 0.01 lot size, so 194, no? Equivalent niya into dollars. And then, sa SL naman, so ganun din. So, 272. So, move lang decimal sa left. So, which is magiging $27.2, no? So, parang kung nag-take ka ng trade na to, let's say itong trade na to ni Brandon, ah, ang risk niya is 272 pips and then kung gagamit siya ng 0.01 lot size, so para siya nag-risk ng worth $27 o $28 ng capital niya. So para in exchange na maka-receive siya ng almost 200 or 194 no dollars. So which is super good. So maganda, alam mo na agad siya sa first hand pa lang. So parang dito sa trade na 'to magre-risk ako ng $27, okey lang ba sa'kin? Parang gano'n. So kung okey lang sa'yo, hayaan mo na siya. So it's more reason na mag-stick ka na sa trade mo kasi pasok naman siya sa risk management. 'No, so parang gano'n. Okey? And then ito naman 0.02. So sobrang dali na nito kapagka nalaman mo na yung 0.01, i-times 2 mo lang 'to, So sa 0.02. So 194.3 times 2, so 388.6. Ito naman, 54.4, 'no, so parang gano'n. And then ito naman kapag 0.03 is times 3 lang 'to, no, nitong 0.01 mo, so which yun yung naging sagot niya, 582.9, 81.6, 'no, so parang gano'n. So, para malaman mo yung direct computation niya. So, kahit naman hindi mo siya makuha agad-agad, so pero, ah, makuha mo lang yung agad-agad tuloy. Kahit hindi mo makuha yung exact value, pero kung makuha mo lang yung at least estimate, okey na yun, 'di ba? Parang let's say ang risk mo per trade is $20, so ta's na-estimate mo na around 25 yung magiging risk mo, okey na yun. So, parang, ano man lang yung konting dollar, 'di ba? So, parang gano'n. So, kasi hindi naman talaga siya magiging super accurate kasi magkakadepende pa rin yan sa spread nun ng broker mo. Okay. Tapos kapagka point 1 naman, ito naman is, sobrang dali na nitong point 1 kasi kung ano yung pips mo, yun na mismo yung computation niya. So, parang kagaya nito, 1943, so $1943, no, dito $272. So, kung willing ka mag-risk ng almost $300, so puwede kang mag-point 1 dito sa analysis na 'to. So, para yun, so nakapag-risk ka ng 300, in exchange, so potential ka maka-hit, no, ng almost 2K USD, no, or six figures na yan in pesos, no.
And then gano'n din, so parang kagaya din nito, so parang yung point 2 is times 2 mo lang 'to, nitong point 1 mo, and then ito times 3 itong point 1 mo. Okey, so okey 'to, so lahat correct 'to. So kasi tinake ko rin naman 'tong ano niya, 'tong gawa niya, so sobrang tama 'to. So pero paano kapagka let's say maliit pa lang yung capital mo, so paano ka a-assess ng risk mo na pasok dun sa, tawag dito, sa risk management mo, parang gano'n. So let's say you're willing to risk na $10, no, let's say $10 per trade, no? So let's say I'm willing to risk $10 per trade. So paano yung quick computation, no? So paano yung kapagka let's say magte-trade ka na, paano yung quick decision making? Kasi nga sabi sabi natin 'di ba pagka nag-calculator ka medyo matagal, kapagka inasa mo naman sa MT5 dun ka mag-a-adjust, magugulat ka baka sobrang laki pala ng na-risk mo, no? So dito pinakamadaling compute for me is yung 0.10 and then 0.05 and then 0.01, no? Kapagka maliit pa lang capital mo, no? Sa 0.10 ito yung actual pips mismo kung ilan yung, pips ng SL mo, ito actual pips, divide 2 naman 'to, and then ito naman, actual pips, divide 10, So kung kagaya nito yung SL niya is 272 pips, no? So it means yung actual pips niya into dollars is $272, no? So parang kung gumamit siya ng 200 ng point 1, point 10, no? So 272 yung na-reach niya. Ito naman is, may math 'to, 0.0272 divide tawag ito, 2. So let's see, ano na lang, 300 na lang. So kasi hindi ako masyadong magaling sa math. And then 140, no? So medyo 280 naman na 'to. So $140, no? So ito naman is kung let's say 0.012. So 272 divide 10. So which is 27.2. So ano yung pinakamalapit? So $10. So wala namang mas below pa sa 0.01 unless naka-micro account ka something parang ganyan. No? So pwede kang either magre-risk ka na ng $20, no, or hindi mo i-take tong trade na to kasi medyo malaki siya, no. So gets ko naman to kasi sa case na to is sa 1 hour time frame siya nag-analyze and then gold to. So kaya medyo malaki talaga yung pips niya. Yun, so kung gusto mo mag-gold, so pwede kang mag-try ng much lower time frame, let's say mga 15 or 5, no? So para mas maliit yung pips mo and then mas ma-cover siya ng account mo, no? Parang ganun, kung $10 lang nire-risk mo. Okay, so yun lang. So ganun lang yung quick decision making, no? So ayan, pwede mong copyan itong formula nito. Sobrang dali lang nito, no? Kaya mo siyang i-compute agad sa mind mo. So let's say ito nakita mo, 272 pips. Okay, so $272 yan kapag 0.10. Ito pag 0.05, divide ko na siya sa 2. So parang 2 to 140. So parang ganun. Ito naman 0.01, 37.2. So kung willing ka naman mag-reach ng $30, okay na ito. Pasok na ito, 0.01. Okay? Ayun lang. And then kita-kits ulit sa next. Medyo mahaba eh, no?